walang lusot ang may atraso. Kanto. Ay. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Ginang, maigit 3 linggo nang hindi umuwi, lumapit sa resibo ang kanyang pamilya sa pag-asang mahanap siya. Pero sa gitna ng paghahanap, kumalat ang isang litrato na may nakakaalarmang panawagan. Sino man po ang nakakakilala sa pasyenteng ito, siya po ay natagpuan patay. Sundan po kayo sa amin. Babaeng may iniindang sakit sa balakang, hindi na raw makatayo matapos tapak-tapakan ng manghihilot ang kanyang likod. Ang sakit, pero tinitiis. Kasi gusto mong bumalik. Gusto mong gumaling eh. Ang paniniwala naman ng manghihilot, teknik daw ni God ang ginawa niya sa pasyente. Nakikita ko si Jesus Christ. Nakikita ko siya for 100 times. Nakakapaghilot ako ng walang MRI, saka walang X-ray kasi nakikita ko yung mga nasa loob niya. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Nakagawian na raw ng isang ginang ang maglayas, pero bumabalik din naman daw sa bahay nila. Nang maospital noong Disyembre, bigla na lamang daw itong tumatakas ang hinala para mamasko, mamasyal o magtanggal ng pagkabagot. Pero nito lamang Enero, hindi na raw siya muling bumalik pa. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? January 15, 2026, lumapit sa resibo ang 54 na taong gulang na si Cynthia de la Cruz. Pakiusap niya, tulungan silang makita ang 60 taong gulang niyang tiyakin na si Mary Ann Abesa. Kwento niya, kalalabas lang daw ni Mary Ann ng ospital at kasama pa raw nila ang tiyakin noong Pasko. Dahil walang asawa at mga anak, sina Cynthia na raw ang nagbabantay sa tiyaking may karamdaman sa baga. Hindi po siya naging maramot sa akin. Sa tagal po na natira po siya dito sa bahay na nakasama namin siya. Noong 2020, nag-umpisa na rin siya ng paalis-alis. Hindi na rin po napipirmi ng bahay. Ang naging senyalis po yung nagkaroon siya ng barkada dyan sa Delpan. Pero sa pagkakataong ito, mahigit 3 linggo na raw hindi umuwi si Mary Ann. Pinakamatagal na panahong hindi nila nakita ang tiyakin. Ang kanilang mga agam-agam na dagdagan ng may nagsend daw sa kanila ng litrato ni Mary Ann. Ang sinasabi po sa caption, tinatawagan po ng pansin. Sino man po ang nakakakilala sa pasyenteng ito na dinala sa Gat Andres Bonifacio Medical Center Delpan, Tondo, Manila. Siya po ay natagpo ang patay na. Habang umaasang hindi totoo ang masamang balita, pinuntahan ni na Cynthia at iba pang mga kamag-anak ang Gat Andres Bonifacio Medical Center. Wala na dito yung pasyente, nasa purinarya na. At nang puntahan ni na Cynthia ang punerarya, hindi pa rin daw natapos ang kalbaryo ng pamilya. May pinick up po ba kayong bangkay sa GAT na nagngangalang Mary Ann Cece Abesa? Sabi niya, sino yun? Pinakita ko po, sir, yung post nung sa social media ng picture ng Mary Ann. Oo, meron ganyan. Akala ni na Cynthia, masisilip na nila ang kanilang pinakamamahal na tiyakin. Pero ang patakaran daw ng punerarya, Ay, ang bungad niya muna, sir, ganito. Hindi niyo marirelease yung bangkay kung hindi kayo magbabayad ng 20K. Kahit silip lang, hindi pwede. Hindi pwede talaga eh. sa paghahanap ng resibo ng kasagutan tungkol sa huling mga sandali ni Mary Ann, natunto namin ang isang CCTV footage nakuha noong January 12, 2026, alas 7:30 ng gabi. Habang dumaraan ang mga sasakyan at motor sa tabi, makikita ang isang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada. Kinumpirma ng pamilya na si Mary Ann nga ang nasa CCTV video. Maya-maya lamang, huminto ang isang pedicab at kinausap ng driver si Mary Ann. Ilang saglit pa, humiga na si Mary Ann sa kalsada at mukhang nanghihingi na ng tulong. Dito na siya tinulungan ng driver at isinakay sa pedicab. Meron, parang naramdaman ko, parang masakit ka pag ganun siya, palilis. Ayaw humarap.
Natin ko siya, palas ako doon sa police station. Sabi ko sa kanya ni Miriam, kahit tulog siya na ganyan, wala nang hininga. Uy, naku Miriam, pinagtutulugan mo naman ako. Sige. Sabi ng pulis, dalhin ka raw sa ospital ng GAP. Pagkati ko dito, parang hindi na huminga. Ayon sa Gat Andres Bonifacio Medical Center, kung saan isinugod si Mary Ann, dead on arrival na raw siya nang dumating sa kanilang ospital. So wala na siyang pulse, wala na siyang blood pressure. We try to do what is required, pero hanggang dun lang talaga. At dahil wala raw silang freezer, kailangan na nilang i-turn over sa punerarya ang labi ng namayapa. Once na namatay yung pasyente and it's not been claimed for more than 6 hours, after 6 hours, hindi pa siya naki-claim. Parang arrangement sa mga funeral home na sila na yung magtatago ng cadaver. Ayon sa death certificate, acute respiratory failure at high-risk pneumonia ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw. 3 araw matapos pumanaw ni Mary Ann, hindi pa rin nakukuha ni na Cynthia ang kanyang mga labi. Kaya naman, January 16, inilapit na ng resibo sa Manila Department of Social Welfare o MDSW ang sitwasyon. Napagdesisyonan ng MDSW na puntahan na ang punerarya kasama ang ilang pulis ng Manila Police Station 12. Sundan po kayo sa amin. Nang makipag-ugnayan ng City Hall sa Barangay 20, ipinatawag na ng punong barangay ang may-ari ng punerarya. Hindi, ganito yan, para malinaw sa lahat. Kami kasi yung tinatasan ng GAT regarding sa mga safekeeping. Yung mga tiyando, walang pamilya, sa amin ipinupukol. Ang ginamot na yan, ma'am, pasira na kasi siya, ma'am. Ginawan lang namin ang paraan niya para makilala pa rin ang family. Para malaman ni Cynthia kung talagang ang kanyang tahin ang dinala sa punerarya, ipinakita sa kanya ni Angelo ang litrato ng pinag-uusapang mga labi. Nakita niyo po yung picture niyo sa GAT, ganun din namin siya nakunuhan. May picture ba kayo dala? Legit, sir. Hindi ko sa isang picture niya. Pati nga nanay. Ito. Opo. Uy, tama na. Tama! Oh, isang mukha lang. Pero paglilinaw ni Angelo, 20,000 ang kanyang sigil hindi para ipasilip kundi para mailabas ang mga labi ni Mary Ann. Nandun na po tayo, sir. Okay po. Sa 20 po talaga, sir. Kaming ilalawit na 20, hinihingi mo na para deposit. Storage kasi yun, ma'am. Kung kumbaga sa nag-i-storage kami ng 5,000 a day. Yung kasama na yung pag-pick up doon. Normal naman yung pinapupull out ko nga sa inyo yan, ma'am. Diba sabi ko nga sa inyo. Kaso nag-deal tayo na. Hindi, sir. Hindi, sabi mo sa akin, Hindi, ma'am. ganito, sir. Sige lang po. Ganito. Sige. Wala pa, hingga mo na sinan. Hindi nyo siya pinapupull out sa akin. Ganito ang sabi ko sa iyo, Sige po. sir. Sir, pwede po bang halimbawa po, Mm. kung kukuha kami ng ibang forenarya, ano po magiging ano natin? Ibabalik nyo yung 20 dahil doon sa storage. Mm-hmm. Kaysa naman po magpalipat-lipat pa yung check. Opo. Sir, sige, sa inyo na lang po. Okay po. O, di ba? Tapos sabi ko, sir, pwede na po ba namin iburo na siya para, ang sabi mo, hindi. Hanggat hindi mo na binabayaran yung benefit. Ayun kasi yung tinatawag namin ng rules and regulation na kailangan namin ng Oo, town. ito nandun na mga po tayo, Opo. sir. Nakikusap kami sa'yo, sir. Sir, pwede po ba na iburo na namin muna to at habang nakaburol, maghuhulog-hulog kami dun sa sinasabi mong 20. The rest pa dun sa sinasabi serbisyo, sir. Yun ang paliwanag. Hindi po siya pumapayag. Dahil uminit na ang diskusyon sa pagitan ni Cynthia at may-ari ng punerarya, namagitan na ang social worker ng MDSW. Magkano po ba yung kailangan niya kasi indigent po siya? Ano po expectation yung Pag-station namin yung kahit makapag-down lang sana ng 10. Sa huli, nagkasundo na ang dalawang panig sa halagang 5,000 piso. Okay na yun. Natanggap pa yun. Okay na yun. Ngayon po ay makakausap natin sa linya ang OIC ng MDSW, District Welfare Office 1. Sa kanila po natin inilapit ang problema ng pamilya ni na Cynthia. Sir Angelo, magandang hapon po. Ano po ang magiging aksyon ng inyong tanggapan tungkol po rito sa ginang na hindi raw makuha ng kanyang mga mahal sa buhay? Agad naman pong kumilos ang Manila Department of Social Welfare sa pagbibigay ng assistant kay Nanay Cynthia. Pagsama po sa kanya sa pag-identify ng kanyang kamag-anak po na nakipag-coordinate po sa mga kinaukulang ahensya upang masiguro at maayos at ligtas po ang proseso po nito. Maaasahan po kaya, Sir Angelo, ng mga naulila ang maayos yung disenteng pagburol at paglagak kay Nanay Mary Ann, sir? Kinakailangan po natin na mabigyan po talaga ng suporta na
mabilis at maayos po ang proseso, lalo na po ito po ay kanilang kamag-anak. At tuloy-tuloy naman po ang koordinasyon po natin sa ating mga ahensya, lalo na po doon sa pagproproseso po ng kaayusan po doon po sa pagbigay ng magandang libingan po sa kanyang naulila po kay Nanay Cynthia po. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Maraming salamat din po sa inyong oras, sir. Sa tulong ng resibo, nabayaran na rin ni Cynthia ang sinisingil na 5,000 piso. Sa panayam ng resibo sa may-ari ng punerarya, itinanggi niyang humingi siya ng 20,000 piso kapalit ng pagpapasilip sa mga labi ni Mary Ann. Sabi ko lang sa kanya, authorized personnel only lang doon sa morgue namin. Nakiusap din naman yung pamilya, hindi naman natin pwedeng hindi talaga natin pagbigyan. Sabi ko sa kanya, sige, kung magkano yung cash na kaya nyo ibigay, ibigay nyo. Sa pakikipag-ugnayan ng resibo, sasagutin na raw ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagpapalibing kay Mary Ann, habang ang LGU naman ng Caloocan City, kung saan rehistrado si Mary Ann bilang residente, tutulong na mabayaran ang balanse ng pamilya sa punerarya. Kinagabihan ng January 16, 2026, kasama pa rin ang resibo, matyagang naghintay sa labas ng kanilang bahay ang pamilya ni Cynthia. Maya-maya pa, dumating na ang sasakyan ng punerarya. Makalipas ang mahigit 3 linggo, nakauwi na si Mary Ann. Kahapon, dinala na si Mary Ann sa kanyang huling hantungan. Masakit man daw na wala na siyang buhay nang umuwi sa kanila. Laking pasasalamat ni na Cynthia na mabilis na aksyonan ang kanilang problema. May permisa po siya kay God. Hindi na po siya yung pag-alagala. Makakampati na po kami. Thank you po. Thank you po sa resibo. Masalamat po kami sa inyo. Kung may iniindang bali sa buto o sakit sa kalamnan, ang tagahilot na si Roy ang takbuhan ng bayan. Konting masahe, konting lagutok, tanggal daw ang lahat ng kirot. Pero kung ang mga eksperto ang tatanungin, ligtas nga ba itong gawin? Minsang nag-viral online ang bumaluktot na kamay ng isang bata sa gitna ng paglalaro ng basketball. Sa video, makikita na naghugis letter S na ang braso ng lalaki. Titiisin mo ang sakit. Pero sa halip na sa ospital, sa gilid siya diniretso. Kaubos lang to ng pagmamahal. Maya-maya pa, binanat ng tagahilot ang kanyang kamay at ilang segundo lang. Oh, asan yung S mo? Apos na yung pagmamahal. Ang dating balikong kamay, aba, dumiretso na ulit. Pinuntahan ng resibo ang Hilot Center na pinapatakbo ng unang gumamot sa batang bumaliko ang kamay. Maaga pa lamang, marami nang nakapila sa labas ng kanyang pwesto sa Batangas. Maya-maya pa, lumabas ang inaabangan ng lahat na hilot practitioner na si Roy. Samot-sari ang iniinda ng mga gustong magpahilot kay Roy. May mga hirap igalawang paa, naninigas ang balikat, sumasakit ang likod at may ilang pangang stroke patient. Kaya hindi mapagod. Bisa nga hindi ako papabayad. Masaya ang puso ko pag nakakatulong sa kapwa. Hindi ako nagpapayaman. Gusto kong mawala naman ako sa mundo. Gusto ko mag-iwan ako ng magandang legacy. Ang isa sa unang mga pasyente ni Roy ngayong umaga, isang stroke survivor na halos 3 taon na raw, hirap kumilos. Matapos hatakin at banat-banatin ni Roy ang mga paa at kamay ng kanyang customer, na igagalaw na niya ng matiwasay ang kanyang buong katawan. Hindi tunay na nakakategna kayo na. Ang kanyang mga services offered Neuro-Chiro, sinusitis treatment, kung saan pinapalabas ang sipon sa baradong daanan, Hilot Alignment Wellness, at marami pang iba. Ang problema kasi, may mga tao kasi na walang pera. Awa ng Diyos, sa tagal ko na naghihilot, wala akong nagperwisyo pagdating sa fracture. Lahat ay successful kasi very careful naman ako humawak ng pasyente. At sinasabi ko sa nila, kailangan punta para sa doktor, ipa-check. Hindi ba pwedeng hindi. Sa loob ng kanyang opisina, nakadisplay ang mga certificate ni Roy para sa iba't ibang training ng hilot. Tatay ko kasi magaling mag-ayos ng buto.
Siyempre, bago siya yumao, naman ako yung sa kanyang pag-aayos ng buto. Hanggang sa magdesisyon ako, mag-aral ng TESDA sa hilot, sa mga wellness. Sa license kasi pag-uusapan dyan, mga medical practitioner dyan, mga PT yan. Kami kasi is wellness. So, mga certificate lang ang meron kami. Pero sa halos 2 dekada na raw niyang nanghihilot, may pambihirang kaso na inilapit sa kanya kamakailan. Ang babae, nagpagamot daw sa ibang manghihilot sa Rizal. Sana magawa natin yung paraan to. Ay. Tandaan lang. Hindi siya ordinary. First time ko lang nakita ng tinapak-tapakan eh. So, hindi yun gawain ng manghihilot, sir. Tandaan nyo. Magugulat ka talaga, kaya nga, ha? At sino yun? Eh, popular daw eh. Taga-antipulo daw yung... Dahil daw sa awa, tinanggap daw niya ito at ginawa ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. Hindi ko nga pinabayad yun. Hindi ko kasi naawa nga ako kasi hindi dapat tapakan. Sabi ko nga sa kanya, may gagawin ako pero magpa-MRI ka pa rin kasi i-activate ko lang. Kasi yung paa niya hindi naman itaas eh. Hindi naman, wala nang power. Ibig sabihin, maaaring na-damage na spinal niya. Hinanap ng resibo ang babae, ang dating masigla at mapag-aruga sa kanyang mga pamangkin na si Cristel. Ngayon, nakaratay na lamang sa kanyang higaan. Sumakit yung likod ko, tapos bumababa siya ng sakit. Pero nawawala. Tapos nag-stay siya nung dito na sa balakang ko. Bubuo siya ng sumakit doon. Tapos, konti-konti siya napapansin ko. Pag tumatayo ako, nahirapan ako. Nang maghanap ng posibleng lunas online, nakita raw ni Cristel ang page ng isang manghihilot sa Rizal. Marami naman siyang client na satisfied daw. Pagka pumunta naman kami doon kasi binigyan din naman ako ng pera ng kapatid ko. Pero pagdating sa manghihilot, kakaiba raw at medyo nakakapagtaka ang kanyang nakita. Nagulat pa nga ako sa kanya nung pagdating niya doon, nagsisigaw. May napanaginipan daw siya, bagong technique. Pinakitaan na naman daw siya ni Mama Mary ata. Lalong tumaas ang kilay ni Cristel nang malaman na ang bagong teknik na napanaginipan daw ng manghihilot sa kanya pala unang gagamitin. Kinakapa-kapa naman niya, tapos susulat siyang pentel pen. Hanggang, ang sakit na nga ng likod ko, kakaano niya ng pentel pen. Tapos, pag naano niya nakapa niya, ito, apakan niyo. Ganyan. Ang sakit. Nang puntahan ng resibo, ang nirereklamong manghihilot, nagpakilala siya bilang si Anthony Cram. Isa raw siyang bata ni Lord. Ipinakita niya sa amin ang treatment na ginawa niya kay Cristel. So, ang ginagawa namin dyan, ito, di ba kunwari ito, 3 unan yan, binababad namin. Kunwari, may tama ka sa spine, dito sa may lower back. Nilalagyan namin yan ng ganyan, tapos binababad namin ng ganyan. Yan! Para yung mga na-deform na spine, bumalik lang siya ng kusa. Ngayon, from that point, tinutulak namin dati ng paa. Kasi noon, akala ko kasi dati, okay yun. Ngayon, noon tong technique na to. Uulitin ko, noon to ha. From that point, tinutulak namin ng paganto yan, national TV to ha. Para walang dayaan. Pag ganyan, pag diin, ayan didiin lang muna, tapos, ganun lang. Halos wala din puwersa kasi nakababad na siya sa unan. Nang tanungin ng resibo kung bakit siya pabago-bago ng teknik. Noong November 2025, nakipagkita ulit sa akin si Jesus Christ. For 4 years, doubt talaga ako doon sa nakikita ko. Kung totoo ba yung panaginip o hindi. Sir, naka-record to ha. Maganda to, sige. Nakita ko yung tiles doon sa may CR namin, yung mga patak, yung malalaking patak. Nagsimula siyang umusok. Tiningnan ko lang, akala ko galing lang siya sa heater. Hanggang sa kumapal yung usok ng bigla. Pagkapal ng usok, hindi ko siya masabi kung nahimatay ba ako or what, or nawalan ako ng malay. Doon naglabasan yung mga bagong teknik. Aminado si Anthony na mahirap siyang paniwalaan pero saksi raw ang kanyang mga napapagaling na customer na totoong may himala. Kanina mabigat. Ayan tayo, sige tayo, pakita mga tayo. Sulit naman. Oh, sulit naman. Nagkaroon to ng calling. Hindi ko talaga siya ginawa lang ng trip lang. Nakakapaghilot ako ng walang MRI, saka walang x-ray kasi nakikita ko yung mga nasa loob. Depensa rin niya sa mga nagrereklamo sa kanya. Bago sila umalis dito, okay yan lahat. Lahat yan nakakalakad. Ang naging problema, binibili namin lahat ng mga bawal. Paglabas lang ng hilutan namin, hindi namin nababantayan kung sumunod o hindi. Si Cristel naman, hanggang ngayon masama pa rin ang loob sa ginawa sa kanya. Ang sakit, pero tinitiis. Kasi gusto mong bumalik. Titiisin. Hindi, ito lang yung sa kanya lang talaga eh. Nung nakaraan, okay pa ako, nakakaligo ako, nakakain ako, nakaupo. Pumunta ako sa kanya, hirap na ako.
January 23, 2026, inilapit ng resibo si Cristel sa isang physiatrist o yung eksperto sa physical medicine at rehabilitation. Base raw sa MRI ni Cristel, mayroon siyang vertebral osteomyelitis. Given the case of the patient na may infection siya na kumalat sa buto, sinira ng infection yung buto, even as simple as bending forward, lifting heavy objects, pagyuko, pag-twist ng katawan, could have caused the compression deformity. Pero for her case, it is highly possible na after niya ipahilot, lumala yung compression deformity dahil marupok na yung kanyang mga buto. Dagdag pa ng eksperto, In the short term, makakatipid ka sa paghilot. Pero kung napansin mo after mo magpahilot, minsan naglalast lang siya for a few hours yung effect. Pero kadalasan kasi lumalala yung condition. Yun yung mga signs na, uy, kailangan ko na talaga magpa-check up sa doktor. ayon sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, may mahigpit silang mga patakaran pagdating sa pagbibigay lunas sa iba't ibang karamdaman. Sila po ay dapat nag-graduate, aral sa isang accredited hilot training institution ng PITAC. Dagdag pa ng ahensya, kailangan maging maingat ng mga manghihilot lalo na't may mga pagkakataong hindi nila inaatrasan ang mga may problema sa maselang bahagi ng katawan tulad ng spine. We respect traditional hilot. Nire-respeto po namin sila. We honor them. Palaging ang bottom line ay yung safety. Dapat alam din niya kung saan ang hangganan niya. Ay i-refer na kita sa kay ganito, sa pumunta ka na sa doktor. Nung chinek namin, wala sila sa active list ngayon ng certified na hilot ng PITAC. Kung maaari, sila ay mag-register with us. Si Cristel naman, nabigyan ng bagong pag-asa na sa loob lamang ng ilang linggo o buwan, babalik na rin sa normal ang kanyang buhay. Actually, may possibility na ma-culture na siya sa dugo, mabigyan ka ng antibiotics. After matreat yung infection, mag-i-improve ka, pero titignan muna natin kung there will be a need for surgery or not. Kaya nga, ang goal ko is maagapan ka ng maaga. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. Resibo, walang lusot ang may